narealize ko na may dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos ang trials. Number 1 is to test your testimony. Kaibigan, kapag dumadaan ka sa pagsubok, ay sinusuri ng Diyos ang iyong pananampalataya. May nagsabi na yung pananampalataya na hindi nasubukan, naku, parang isang pagmamahal na hindi rin nasubukan. Bakit? Kasi pwede magsabi ng I love you ang isang tao sa isang komportable, malamig at malaking restaurant. Pero ang pagsubok sa pagmamahal ay nakikita sa ilalim ng mainit na araw at kapag hindi maganda ang mga sitwasyon sa buhay. Malalaman mo kung tunay ang pagmamahal sa iyo ng isang tao kung hindi ito magbabago sa oras ng kahirapan o mga challenges. Kaya kapag hinayaan ng Diyos na dumaan sa atin ang trials, ay tinitignan niya kung patuloy pa rin ba tayong mananampalataya sa Kanya o hindi na. Narealize ko yung mga trials na naranasan natin ay ito yung magbavalidate ng kondisyon ng ating pananampalataya sa Diyos. Kapag nasaktan ka, kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, kapag may nangyari na hindi mo inaasahan, ay magtutuloy ka pa rin ba sa paghahanap mo sa Diyos para mas makilala mo siya o lalayo ka na lang? Sasabihin mo, hindi naman pala mabuti ang Diyos at hindi siya totoo. Kaibigan, ang pagsubok ay padadaanan sa atin para malakasin tayo at hindi ibagsak. Gusto ng Diyos na makapasa tayo upang maging testimony ang ating pananampalataya. Narealize ko, ang ating mga guro ay nagbibigay ng exam sa atin noon. Hindi upang ibagsak tayo, kung hindi ang kanilang layunin ay mapasahan natin ang exam. Ang isang halimbawa ng test na napasahan sa Bible na naging malakas na testimony para sa atin ay si Job. Namatay ang lahat ng anak niya. Naubos lahat ng pangkabuhayan niya. Nagkasakit siya at nangyari ito ng sabay-sabay. Now, bakit ko nasabi na napasahan niya ang pagsubok ng Diyos sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng trials at hardships? Ay tingnan mo kung anong sabi niya sa Job 13:15. Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Kaibigan, sa kabila ng mahirap na kalagayan ay nasabi pa din ni Job na kahit anong mangyari ay magtitiwala pa din ako sa Diyos. Kaibigan, ito yung pananampalataya na kailangan nating matutunan. Ito yung pananampalataya sa Diyos na siya ay mabuti. Kahit na hindi maganda yung nangyayari, pero magtitiwala ka na alam ko mabuti ang Diyos at magtitiwala ako sa Kanya. At dahil dito, sa pagpasa ni Job sa pagsubok, ay anong ginawa ng Diyos? Ibinalik ng Diyos ang mga nawala sa Kanya at hindi lang yon, dinoble pa ito ng Diyos at ang kanyang buhay ay pinahaba ng Diyos. Ano sa palagay mo, kaibigan? Kung malakas na ang pananampalataya ni Job noon, ay mas lalo pa bang lumakas ito lalo nung nakita niya ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos nang kumilos ito para ibalik yung mga nawala sa kanya? Siyempre, ang sagot dyan ay oo. At tingnan mo, ito pa yung blessing. Sigurado hindi alam ni Job na magiging testimony siya sa ating lahat ng mga alagad ng Panginoong Yesus. Sabi ni Paul Chappell, God desires to show His power through your storm. But is your lack of faith keeping Him from doing so? God brings storms into your life to show His strength and to gain glory from His providence. Kaibigan, gustong ipakita ng Diyos sa iyo ang Kanyang kapangyarihan. Kaya lang, ay maaaring ang iyong pagdududa ang pumipigil dito. Pangalawang dahilan kung ba't hinahayaan ng Diyos ang pagsubok ay to increase your endurance. Sabi sa Santiago 1:3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang ibig sabihin ng matatag o endurance sa salitang Griego ay hupomone, na ang ibig sabihin ay to remain under. Ito ay isang picture ng isang mabigat na dalahin na pasan-pasan mo siya sa iyong balikat ng matagal na panahon. Kaya nga ang idea ay mananatili kang pasan-pasan ito hanggang sa magawa ng Diyos ang purpose niya para sa pagsubok na iyan. Ang ibig sabihin, magpapasakop tayo sa kung anumang layunin ng Diyos sa pagpapadaan niya sa atin sa pagsubok na yan. Ang pagpapasakop na ito ay kahalin tulad ng isang pasyente na nagpapasakop sa doktor na nag-oopera sa kanya. Ang isang operasyon ay nakakatakot. Papasok ang nurse para ihanda ka. Tapos kukunin ang iyong mga vital signs.
Tapos isasakay ka sa isang hospital bed, yung may gulong. Tapos dadaling ka na sa isang operating room. And then nakatingin ka sa mga ilaw na nakatutok sa'yo. At alam mo, anytime ay tutusukan ka na ng anesthesia. At ikaw ay patutulugin. And then nakita mo rin ang mga kasangkapan na panghiwa sa iyong katawan. At lalo kang kinabahan dahil naririnig mo na yung mga usap-usapan ng mga nurse at saka ng doktor. Pero kahit ganito yung sitwasyon mo, hindi ka tatalon sa kama at tatakbo palabas ng operating room. Bakit? Kasi kailangan mong manatiling nagpapasakop sa pagsubok na iyan para makuha mo yung gusto mong resulta. Ano yung gusto mong resulta? Ang iyong kalusugan. Kaya sa Bible, sinasabi sa atin na huwag kang tumakbo sa pagsubok kung hindi harapin mo ito kasama ang Diyos upang tumatag ka. Hupomone. Noong araw ay sumubok akong mag-gym at meron akong coach na kasama ko rin sa D-group. Noong unang araw ay talagang excited ako at iba't ibang klaseng pagbubuhat ang ginawa ko noong araw na yon. Kaya lang, kinabukasan na ito na yung trials at hardships. Masakit na masakit yung aking katawan. Hindi ko maitaas yung aking mga braso at alam ko na ito ay isang pagsubok lang. Kaya lang inisip ko din na hindi ko naman kailangan itong pag-gym. Siyempre, nangangatwiran na ako. Sakit lang ng katawan ito, ayoko ito. Kaya lang, alam mo, napilitan akong bumalik dahil nga nagbayad na ako sa aking coach at doon sa gym. Sabi sa akin ng coach, sige lang, magbuhat ka ulit. At kapag ginagawa mo yan, madedevelop ang iyong muscles. Mas lalakas ito at matotolerate na niya yung pain. Kaya lang, kailangan mong ituloy-tuloy. At totoo nga, kasi nung tinuloy-tuloy ko yung pagbubuhat, ay nakita ko na hindi na siya kasing sakit kagaya nung unang araw. Na-realize ko na sa ating buhay, meron ding pabigat na hinahayaan ng Diyos na ipabuhat sa atin. Kaibigan, hupomone, remain under. O magpapasakop ka upang mas lalo kang tumatag. Sabi sa unang Pedro 1:6-7, ito'y dapat ninyong ikagala. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Wow, sabi dito ay sinusubok ng apoy ang ating pananampalataya upang malaman kung tayo ay tapat. Pero tignan mo ito, hindi ka lang tatatag kung mapapasahan mo ang pagsubok. Kung hindi, ang sabi dyan ay papupurihan, dadakilain at pararangalan ka sa araw na mahayag si Yeso Kristo. Kaibigan, sa kabila ng pinagdadaanan mo ngayon, ay isipin mo ito, na kung mananatili kang tapat sa Diyos, ay tataas ka niya balang araw. Sabi sa Isaiah 48:10, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paano ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Ano yung ibig sabihin ng dinadalisay sa apoy? Ito yung mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mahihirap na sitwasyon. Kaibigan, naranasan mo na ba ito o nararanasan mo na ngayon? Narealize ko yung ating mga pagsubok ay parang pagpapadaan sa apoy. Now, ano ibig sabihin ng dinadalisay sa apoy? Ang mga silversmith ay nagtutunaw ng mga silver sa apoy para matanggal yung mga impurities o mga dumi sa silver. Pinapainitan talaga nila ito. Tapos, napupunta sa ibabaw yung mga dumi. At pag nasa ibabaw na yung dumi, kinukuha nila at tinatapon. And then, malalaman nila na dalisay na o pure na yung silver. At wala na itong dumi ay kapag nakikita na nila yung reflection nila doon sa tinunaw na silver. Kaya kaibigan, ang tanong ay kapag dumadaan ka ba sa apoy, anong reflection ang nakikita mo? Ang Panginoong Hesus ba o ang iyong sarili? Dalangin ko na kapag dumadaan ka sa mga testing ng buhay, ay magre-reflect ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Ang makikita sa buhay mo ay ang Panginoong Hesus dahil ito yung purpose ng testing ng iyong faith. At kapag napasahan mo ito, di ba? Sabi kanina, ay papupurihan, dadakilain at pararangalan ka sa araw na mahayag ang Panginoong Hesus. May nagsabi, God's love for us is not a love that always exempts us from trials, but rather a love that sees us through trials. Ang sabi sa James 1:2 ay magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok,
Ang ibig sabihin, bagamat mahirap ito, ay harapin natin ng may kagalakan na nagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi patatatagin ng Diyos ang iyong pananampalataya sa madali at smooth na buhay, kung hindi tatatag ang iyong pananampalataya sa mga mahihirap na sitwasyon. Sabi ni Woodrow Kroll, "Don't let your trials blow you down. Let them lift you up."